7 na ng gabi nang magsimulang dumating ang mga paanyaya sa selebrasyon ng kasalan ni Paulita Gomez na pamangkin ni Doña Victorina at Juanito na anak ni Don Timoteo Pelaez. Naggagandahan at napakagarbo ng kanilang mga kasuotan, formal at malinis kung mailalarawan. Napakatayo kung titignan, lakad nila'y nang lalaban. Buenas noches, Binibini. Buenas noches, Don Timoteo. Tuloy kayo. Salamat. Buenas noches, Ginoo. Buenas noches, Don Timoteo. Tuloy kayo. Salamat, Don Timoteo. Ilang sandali lang ay dumating na ang bagong kasal na si Juanito at Paulita. Andito po pala kayo. Anong tingin mo sa akin? Isang langgam? Tama na ang kalandian ni Hugo. Tumuloy na tayo sa tingin. At sa wakas, nandito na ang bagong kasal. ¿Cómo está usted? Juanito, hijo mío. Muy bien, papá. Esperar. Tú, hijo. Y ser el hombre ahora, no yo. Ah,
Efectivamente, Juanito. Paulita? Tia? Ano raw? Sinabi po ni Don Timoteo, tinawag niya si Juanito na iho, na ang ibig sabihin ay batang lalaki. Gusto naman po ni Juanito ay matawag na El Hombre, na ang ibig sabihin ay lalaking nasa edad na. Tigilan na natin ang pag-Espanyol at tumungo na sa okasyon. Halina mahal ko, tumungo na tayo sa Peking. Sige, mauna na kayo. Nais tumungo ni Don Timoteo sa palikuran dahil tinatawag na siya ng kalikasan, ngunit hindi nga ito maituloy dahil wala pa ang kapitan. Buenas noches, Kapitan General. Buenas noches, Don Pilaes. Tuloy ho kayo, Kapitan General. Teka lang, simon nyo na. Kailangan kong bigyan babala ang mga tao na sa loob. Teka lang, sila Padre Irene at Padre Salvio na. Nais niyang bigyang babala ang mga taong nasa loob, ngunit hindi na siya tumuloy dahil nakita niya si Padre Salvi at Padre Irene na papasok sa bahay kung saan ginaganap ang okasyon. Ngunit nang malaman nitong may dalang panganibang ilawang iyon na mayani sa kanyang pagiging mabuti at kinalimutan ang mga pinagdaanan ng kanyang mga mahal sa buhay sa kamay ng mga ito. Teka lang, nasaan na si Simon? Teka lang, kailangan kong idikta sa mga tao nandoon. Lakad. Bakit mo ako tinulak? Dahil suot mo ay marungis. Di hamak na isa kang Indyo. May pangalan dala, ang lampara ni Simon. Teka lang, sino yun? Si Sagani yun ah. Sagani, tara dito! Teka lang! Papunta na ako! Bakit Basilio? May kailangan ako sabihin sa'yo, Sagani. Ang lamparang dala ni Simon, ang may dalang panganib. Kailangan mong iligtas sa mga naroon. Hindi nagdalawang isip na tumulong si Isagani dahil nandoon sa loob si Paulita. Maaaring mapahamak si Paulita. Sige, tutulungan kita. Padre Salvi, Padre Irene. Sayang, wala si Padre Camora. Mamamatay kayong lahat. Mga pari nagkukunwaring anghel. Ilang sandali, may narinig ang isang bisita na may bumatiko sa mga kromong nakasabit sa pader at ipinarating iyon kay Don Timoteo. Don Timoteo, may nakapagsabi sa akin na ang kromo sa pader ay ang nagpapapangit sa tema ng okasyon. Hindi siya elegante. Hindi elegante? Anong hindi elegante? Iyon na yung mga kromong binili pa sa Manila at mamahalin namang iyon. Sino nagsabing hindi elegante ang mga kromong iyon? Bukas na bukas ipapatawag ko at sisingilin sa mga utang. Hindi ko ho alam. May nakapagsabi lang sa akin. Diyos mio! Melchora! Melchora! Ano po iyon, Ginoo? Alisin mo ang mga kromong iyan. Ngayon din! Pero, Ginoo, Alisin mo! Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, na nakita si Padre Salvi na isang pilas ng papel na may sulat kami ni Crisostomo Ibarra. Kulay pula ang tinta na wari ba'y may gusto siyang ipahiwatig. Crisostomo Ibarra.
Ito nga ang lagda ni Ibarra. Manit Asel Pares, hindi ito maaari. Isa tong biro, matagal nang patay si Crisostomo Ibarra. Teka lang, wari nito'y papatayin tayo ngayong gabi. Huwag ninyong intindihin ang isang pagbibiro. Baka lasunin tayo. Lumalabo ang ilawan! Biglang lumabo ang ilaw ng ilawan na siyang ikinatakot ng mga taong nasa loob. Sabay-sabay ang pagbagsak ng mga kubyertas na sinabayan rin ng inig at ng pangamba. Padre Salve, itaas mo ang mitya ng ilawan.